Walang takot harapin ng kalaban sa gabi. Sa liwanag ng araw, tuloy ang laban. Papa de Channel, laging handang Right guys, ito na po no. At pansin po natin ang ating esplanade. Meron na sila pong tinatawag na I-beam doon, waiting for the steel deck. Then yung mga bakal no, i-assemble yung mga 16mm ba yun na ina-assemble sa itaas no. Ngayon pupuntahan po natin doon. Dito mayroon po akong napapansin. Ito po guys, para alam nyo ang lahat na ito pong project na to hindi po matigil-tigil hanggat may materyales. At saka napakasipag naman din po ang ating kontraktor. Ayan po guys, ito yung ginagawa nila ngayon. Ayan, kita nyo naman. Dito mayroon pang space, di ko lang alam kung para saan to. Waiting for kasi ito guys, ang sinabi kasi ni Sir Charles, kasi itong dulong-dulo na to, yung kanto na to, papunta doon sa water, yung fountain. Dudugtungan to, itong awang dito na bakante, bali is bubuhusan pa rin nila para magpantay po. Kasi ito maliit kasi ito, itong luma. Ito may poste na to, no? Ipapantay po nila, bali 4 na poste pa raw ang ilalatag nito papunta doon sa dulo. Bali triangle to guys ang mangyayari, no? Ang gagawin nila ngayon, ito ay magiging bakante. Kaya itong bakal dito nakatayo, itutuwid pa nila yan para sa dugtong sa sahig, no? Ayan, dito na po tayo. Ayan, no? Ang ganda po guys. Ginawa na po nila ng napakagandang bakod guys ito. Kita nyo naman, no? Ito ay bubuhusan. Tapos di ko lang alam mo anong sistema dito, kung baluster pa rin ba yung kagaya doon sa Maestranza, Fort Santiago, at saka itong Phase 1C natin, at saka Phase 1A, no? Di pa natin alam kung iba ang sistema dito kasi wala naman tayong alam sa plano na kung ano po talaga ang hitsura nito, kasi ito ay papunta na po ng Arroceros. Ang Arroceros, ang ating baluster doon ay bakal ang gamit doon. Di ko lang alam kung yun ay papalitan o hindi. Di na po tayo nagtatanong kasi wala pa naman tayong official na talaga dito. Basta ang ginagawa ng ating mga engineer dito, contractor natin dito, yung paglalatag ng itong semento na to, pagsasahig, no, pagbabao ng pilote, paglalagay ng file cap. Ayan po, no? At grabe guys, ang ganda po ang kanilang pagkatrabaho, dahil napapansin ko talaga na noon pa naman, no, ang kanilang mga gawain napakalinis. Ayan, no? Maayos at wala pong hindi makalat ang trabaho, kumbaga. Kita naman malinis, di ba? Hindi makalat, maayos sila magtrabaho. Kasi minsan may nakita ako sa mga construction na magulo. Minsan nagkakamali ka pa ng apak, minsan may naapakan ka pa ng pako, no? Kaya dito safe, maayos, at talagang maingat sila sa bawat galaw po nila dito. Biruin mo naman, malalaking bakal ang nandito guys, oh. Ito yung mga I-beam ngayon. Ito mga I-beam. Ang laki ng I-beam guys, oh. Laki ng I-beam. At ito, ang ganda, oh. Ayan, ang I-beam. Mayroon na silang steel deck. At diretso na po yung kanilang steel deck nandito. Ayan, kasalukuyan ay sila ay nagwi-welding. Pakurbado na po sila guys. Nakikita nyo naman, paliko na sila, oh. Paliko na sila. At dito, ito yun, ganyan po kakapal ang kanilang steel deck mga kaibigan. Magkano kaya to, no? Kasi pag nagpatayo ako ng bahay ito na lang po ang gagawin natin.
Yan o, dami yan guys, nakakamada. Di natin mabibilang yan kung ilan yan. Kasi ang sabi nila, pintura bago kabit. Kaya ang ginawa nila doon, tingnan mo yung ating I-beam. Pininturahan muna bago kinabit. Yan, no? Bago kabit. Itong steel deck naman, ano din to, pipinturahan dito bago ikakabit to. Kasi ito guys, baka hindi na kailangan to dahil parang sobra. Kasi doon sa kanilang ginagawa, parang halos kompleto na, oh. Ayan, oh. Wow. Ayan po yun ang ating mga barge. Yung may kargang pilote ay nandun pa. At yung malaking crane natin na portable dyan na equipment, nandiyan gumagalaw po yan guys, nagtatrabaho po yan. At di na tayo pwedeng pumunta doon kasi may gumagawa dito. Ayan si Foreman, Mark, no? Ayan. Hello Foreman. Ayan si Foreman. Siya po ang nagmamanage dito. Ito pong mga gawa dito. Ayan. Kita nyo naman ang trabaho nila, no? Lahat maayos. At wala kang makikitang kalat-kalat. Nakakamada lahat yan. Pero ito guys, itong mga bakal nandito, ayan sa kabila. Ayan. Ano po yan, ginagamit pa yan guys. Yun ang pinaka-guide nila sa pagbabaon ng pilote. Guide yan para pag ginahampas ng pagbabaon na hindi po kumakawing do, hindi tumatabingi po ating pilote. Ito po yung guide niya. Ayan, kita nyo naman putik-putik yan, kasi yun ang galing sa galing sa ilalim ng lupa, kaya yun ang kaya nagkaroon ng putik. Ayan yung kabila, daming putik-putik, no? Ayan guys, at maraming salamat po talaga sa mga nakasubaybay dito sa ating project, sa ating esplanade. Likod ng post office lang po ito, papuntang Arroceros guys, no? Ganda na. Tapos ito, kaya inunan lang muna nila itong kabila, ito. Kasi alam nyo naman, ang ating curtain wall, kahit na mahuli na, wala namang problema ang curtain wall natin. Ito, at magtatanong tayo dito guys kung para saan to, no? Anong gagamitin ba? Baluster pa ba? Or bakal na? Magiging modern na, hindi na kagaya ng parang kamukha doon sa Maestranza na ang ating baluster ay talagang malakas tila po ang itsura. Ayan, no? Wow. Hanggang sa dulo po yan. Ito yung yung ginagamit sa pagbuhos, no? Ginagamit niyang pangsahig. Ito. Ang tawag nito ay steel matting. Ito yung steel matting. Ay yung bakal doon na sinasabi ko, steel deck, Bukod sa steel deck, may steel matting pa. Para sa pang-ibabaw to, para yung bago buhusan ng semento, mayroong ganito, steel matting. Pag walang ganito guys, binuhusan, magkakaroon ng crack. Kailangan meron tayong steel matting para kung sakali mang magsishaking pa ang ating tulay, ay hindi po siya magka-crack basta-basta. Dahil meron tayong steel matting. Okay?